Samantala, pinag-iisipan naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasampa ng reklamo laban kay Attorney Harry Roque matapos ang pagsugod nito sa Camp Aguinaldo kasama ang pamilya Laude noong nakaraang linggo. Matatanda ang umakyat sa bakod ng kampo sina Marilu Laude, kapatid ng pinaslang na transgender na si Jeffrey Laude alias Jennifer at Mark Susilbeck na fiancé ng biktima sa pagtatangkang makita ang nakapiit na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect sa krimen. Nagalit noon si Roque dahil sa pagharang ng mga sundalo sa pamilya Laude at pagbabanta ng kasong trespassing. Sa opisyal na pahayag ng AFP, sinabi nitong plano nilang ireklamo si Roque sa Integrated Bar of the Philippines at umaasa silang papanagutin nito ang abogado sa pamamagitan ng pagtanggal sa lisensya nito. Handa naman si Roque na sagutin ang reklamo ng AFP laban sa kanya. Yan, pwede yes. Bilang isang abogado, yung inasal ni Attorney Harry Roque is Wala. Anong ginawa niya? yung ano daw, sumugod daw? Hindi, pinapasok yung mga sasakyan sa loob ng Camp Aguinaldo. So That's when that's a tantamount of giving them permission to to enter. go inside. So, hindi pwedeng mawalan siya ng lisensya, yung sinasabi nila. Pinapalaki lang ng AFP yung issue. How about allowing their clients to climb up the fence, which was already marked as a no trespassing Well, zone? that was the decision of the clients. That's not his. He's there just to protect their rights. Yeah. So if they felt that they wanted to see, then it's up to them to go. So I don't see any basis for the complaint of the Armed Forces of the Philippines against Attorney So hindi Harry. pala sumugod tong si Harry Roque? No, kasama siya sa I sa didn't see sasakyan, pero he didn't climb up. No, like the other two. So he was just behind the gate. So kung ang question pagpasok sa kampo militar, di dapat pagalitan nila yung nasa gate ng Sentry. kampo mismo. Yeah. Bakit sila pinapasukan? Parang but the yung camp- Why kay did they Susilbeck open lang it? But the camp pinapalaki is nila. open to the public. Yeah. It's open to the public. So I don't see ano yung magiging basis that he did not control. Pwedeng sabihin ng kahit ano, decision ng kliyente ko yan hindi ko naman decision yan. Parang yung kay Susilbeck lang na pinapalaki nila. Una kinasuhan nila, tapos ngayon binigyan na nila ng voluntary deportation. No, Diba? So nakalabas winidraw kasi ng Armed Forces of the Philippines yung complaint nila. Complaint. So, kaya kung minsan mahirap. Ewan ko kung tinatakpan nga yung statement nung spokesperson. Yeah. Yeah. Kasi yun, kitang-kita. Para ma-divert quoted yung yun. yung That's issue. called a pivot. Yeah, pivot. Diba? Oh, Pivot. diba? Yan. Kala mo hindi ko alam gawain mo, ha? Kung yung sa ano naman, yung yung sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, Yes. is it really, ano ba yung talagang tamang proseso na kung Alam ikaw mo. ay hindi imbitado, ikaw ay bawal magsalita? Tama. And if you're not invited as a resource person, you can't even sit on the table where the resource persons are supposed to sit. So nagulat nga yung mga senador kung bakit si Attorney J.V. Bautista at si Congressman Toby nakaupo kaagad dun sa lamesa kung saan nakaupo yung mga resource persons. So ang balak pala ni Attorney J.V. magpakita ng isang Documents. PowerPoint para patunayan na nagsisinungaling raw si dating Vice Mayor Mercado. Hindi naman yun yung issue dinadivert na nga yung issue So, ewan ko kung yan ay talagang sa isang plano para i-disrupt yung proceedings ng Senate Blue Ribbon Subcommittee o hindi, no? Pero kung babalikan natin yung totoong issue, wala pang dokumento na pinapakita si Tony Chiu na siya po ay may-ari ng buong lupain. Kaya In nga, fact, it's so funny yung sinasabi ni Congressman Chanco na strike off na sa lahat ng record because, di ba? Yes. Because si Vice Mayor Mercado mismo nagsabi. Yes. Ang point naman ni Mercado was, it's not really the issue of the hospitalization. Yes. The issue is a side issue of Secretary Maros visiting. That's it. Yeah. So, dito na nakikita mo bakit sila takot na takot sa statement ni Vice Mayor Mercado? Mercado. Bakit nila gustong i-strike off dahil nagsinungaling? Even kung sabihin natin, for the sake of argument na nagsisinungaling si Vice Mayor Mercado, pero yung mga dokumento ay hindi It's not nagsisinungaling. lying. Yeah. Di ba? So yung mga dokumento ay pwedeng tanggapin bilang ebidensya.
In So, yun ang importante dito. Kahapon, di ba, parang present din ni Senator Alan Cayetano na merong picture sa Instagram yung anak niya, si Joanna Marie Binay, na parang nakalagay doon, our place in Batangas. Tapos he also presented a picture of Vice President Binay who was also singing doon sa place nila sa Batangas. Pero ang sabi naman sa kanila ni Remulla is parang, pag kumakanta ba, ibig sabihin sa'yo na, pag nagsiswimming ba, ibig sabihin ba sa'yo na yung place na yun. Pero nakalagay kasi doon sa Instagram ng daughter niya, Joanna Marie Yun yung Blanca, point dun. Bakit our place in Batangas. Our place. Yeah. No, yung singing, obviously, Yeah, it's I was okay. expecting that would be the reaction of Governor John Vic. Pero yung our place place. coming Yeah, from our the daughter, place. yun. Bakit that's something, hindi yeah. in-address ni Governor John Vic yun? No. That could mean, sabi naman niya, that could mean anything daw. Yeah. Sabi ni Cayetano, in what world? So, di ba? Well, baka sinasabi ni Governor pinapangarap. Oh my God. Mag-ingat sa mga Bawal posts. na yan. On a side note on that issue also, Yes. just clarification for some of us who don't understand it, yung processes sa Congress. Yes. Sabi kasi ni Congressman Chanco, in Congress naman, they allow parties or affected by a bill being filed to just come into Congress and speak. Is that true? That is different from a Senate committee hearing. No, to come in and sit there but wait to be acknowledged. Okay. It doesn't necessarily mean that you would automatically speak dahil ikaw yung ang may hawak ng control yung committee chairman. So it doesn't mean nga na if you file a bill, you're automatically made to speak, except if you're a congressman. But if you are just an ordinary person, Yeah. That's different from it's what not he said. necessary. Yes. That's different from what he said because he said, sabi niya, kung halimbawa daw nagpasa ng bill sila about yung mga franchise ng mga booths, ganyan, di ba? Sabi niya, what if daw kunyari, there are 200,000 franchise here ng mga booths at hindi naman lahat yun naimbitahan. Tapos biglang may isang sumulpot na hindi naimbitahan and wanted to, yung site yung kanyang side. He will be Pwede daw allowed siya, he will be allowed. well, that will be the call of the chairman, no? Dahil doon kitang-kita naman yung pinag-uusapan doon yung franchise na di ba? Dito ang iniimbita naman yung si Vice President Binay himself. So anong sasabihin nitong mga spokesperson? Exactly. Hearsay lang yan. Yeah. If ever. Nagugulan ako sa sabi niya, let's just take away parliamentary courtesy. I'm just here to side my opinion, my That is not Oo nga, nagugulan ako sa kanya. Sabi Wala nga, daw confused. parliament courtesy pero gusto niya magsalita. Oo. Ang sabi nga nila is the Senate said naman, number one, we're not talking, what you said, Kong. They're not even talking about a bill. Yes. Number two, Congressman Toby Tiangco is not even directly involved in this issue. Yes. So why should he defend himself because he's not directly affected? Yes. It should have been, if Vice President went in, then they would have allowed him down. Yes. So kasi ang mangyayari dito, kaya nga role ng spokesperson, nandiyan naman yung media, sa labas sila. Yeah. No? Ang mangyayari dito nga, hearsay. Yeah. Pwede bang sabihin ni Toby at ni Attorney JV that they will swear to tell the whole truth and nothing but the truth? But saan nanggagaling yung information nila? Kay Vice President Binay. So, hearsay yun. Dapat si Vice Direct. President mismo ang pumunta. Nakakita ba nila si Vice First-hand Mayor info mismo? dapat. Direct. First-hand info. So talagang nandun sila para guluhin. Guluhin lang. Tapos obviously ang target nila ay yung documents na nilalabas ni Vice Mayor Mayor Mercado. Kaya pinapa-strike out, which is really suspicious. Why would they go to that extent? Inaano nila na hindi reliable si Vice Mercado. But the documents do not lie. And especially if they're authenticated. So yun ngayon ang problema ngayon nung kampo ni Vice President Binay. How would he address the documents? But he's going na to the Senate. Wala pa. Wala pa. Wala Pero pa. there's Wala the pa. invitation. There's an invitation sent 26. by the Mother Committee headed by Senator T.G. Gingona to Vice President. So hindi Binay. totoo sabi nilang November 6 daw. November 6, resume lang ata. November 6 daw he's supposed to drop by daw. Well, we will see. Resume yung hearing We nila. will see. We will see what will happen. Pero balikan nga natin rin yung having a document of this magnitude na 450 million pesos, no, nagbayad ka na nga ng 11 million,
hindi ino-notarize? How will you protect and you yourself? are violating Yeah. several laws pala kasi tax. Yes. And then yung sa Department of Agrarian Yes. na you're not supposed to own exceeding 5 hectares of Yes. land. And that's more than 5 hectares. Because that is violation of the Comprehensive Agrarian Reform Law. Oo. So, yung pagkakalkam ka ng mas malaking lupain kesa sa 5 hectares, mali yun. So when yung kay Vice President saying meron lang siyang 9, lumabag pa rin siya. Kahit lumabag. 9 lang. Lumabag pa rin Oo, siya. lumabag. No? So, yun ang ngayon ang iniimbestiga rin ng Department of Agrarian Reform. Dahil kung makita nga na ito ay paglabag sa batas, pwedeng kunin uli ng gobyerno yan. Oo, Ngayon, maliban lang, pa-auction nila. ang kailangan lang tignan kung itong property na ito ay na-convert. No? Okay. Kung hindi ito agricultural land. Ngayon, kung na-convert ito into commercial, industrial, or residential, Okay. then they can escape that provision. But if this is agricultural land, then sakop sila ng agrarian reform. Vice Chu claiming na it's converted daw. Ay, yun ang Kailangan isa sa mga rason na sinasabi nila. Kaya ganun kalaki yung lupa. Pero walang dokumento Wala pang naman. dokumento na ipinapakita hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Maski tax declaration, Yeah. ang hinihingi nga ng mga senador, saan yung tax declaration? Wala rin. Wala rin. Di ba- Imagine, kailangan, handa yung abogado eh. Dahil ikaw yung nag-due diligence dito sa lupa. Lahat ng dokumento, if you want to really prove your innocence, dala mo sa Congress. Dala mo sa Senado. Oo. Eh hanggang So, ngayon, paano- one page, hindi pa notarized. Oh, tapos di ba yung sabi nga, hindi daw nila pa nilalagay sa pangalan niya because hindi pa nga daw naayos yung tax, hindi pa daw nababayaran. Pero di ba dapat pag halimbawa na binili mo yun, di ba, Jackson, paano Oo. nangyari sa atin yung tax I remember kasama kong na? when I bought and sold a property, each time bago magkaliwaan ng pera, a very token down payment was made. Pero pag may payment na, meron ng notarized copy ka agad. Yes. Oo. I or the Tapos other bayad na party yung never tax. allowed the transaction to take place kung walang notarized sale, di ba? And maliit lang ang transaction ko compared to Yes. this one. Oo, kaya nga nagtataka ngayon talaga yung mga senador, bakit ganito yung proseso, no, na ginagawa? Is this really to hide something o hindi? So lalong lumalalim itong storyang ito at maraming tanong pa rin na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Anyway, he likes naman the attention, so si Chu. Anthony Chu. Pero natawa ako, di ba? Sabi nakita ko lang kasi sa isang page sa social media. Sinabi daw ni Cayetano na siya daw CEO, pero hindi daw siya nagpapakuha ng water. Nagpapakuha ng tubig. Sinisilbihan? Oo, sinisilbihan ng water, ganyan. So sabi daw ni Chu, bakit walang galang lang po, ilan ba yung tauhan nyo? Sabi daw ni 50 ni Cayetano. And then Chu said, sabi niya, ako 1,000. Parang, is that necessary? Hindi nga natin alam kung ganun talaga Don't you think? May nagsisi. Uy, sabay-sabay tayo umalis kagabi. Alam mo, Hindi, nag-plan siya pa ako. Hindi ko alam kung anong susutin. Alam mo, alam mo problema sa'yo? Para kasi Chu mahilig ka sa attention Parang Hindi pa naka-zipper ko. Isa pa to! Isa pa. Yeah. Ayan. Matraffic ngayon. Papunta sa cemetery yung Okay, sige. papunta sa mga probinsya. Ayos ang book ni Attorney Red. Tinry kong kulutin, hindi ko Sa epic failure ba? O, pag kulot ko, isang malaking chunk lang na gano'n na kulot. Hindi Hindi ko pala. makulot yung Bakit maliliit. wala mang premyo ngayon Oo nga, wala lang. Nag-effort lang ako. Effort lang. Yung pala. Good morning, Doc Mon. Pinag-usapan niyo pala. Pinag-usapan namin si Chu. Si Chu at yung Si Chuchu. hindi na notarized na document na one page. Oo nga, grabe naman. Papayag ka ba kung ako kliyente mo, may unauthorized deed of sale ako? Depende. Hindi pa complete. Hindi pa complete. Opinion lang. Depende kung wala ka pang pambayad ng No, kunyari, tax. bayad na. Ayun. Kunyari, bayad na lahat. Oo. Pamilyar lahat kompleto. Ano lang, just down payment lang to follow. Would you allow na walang notarized? Of course hindi kasi ang notarization, while valid yung document no kapag Between the nag-signan, parties. but it has to be binding as well to third parties. Kapag hindi kasi notarized, katulad ng sabi ni Kong, binding lang sa inyong dalawa 'yun.
So, ibig sabihin nun, yung ibang mga tao, kung magkaroon pa na isa pang memorandum of agreement or deed of sale at maunang i-register yun, mas mananalo yun Ang kesa question sa'yo. ko kasi, if it's unnotarized, then can it be antedated or it can be Yes, tama. open and Oo. walang named? So, kunya buy and sell ka, Totoo leave it yun. open, tapos pag when the time comes magkakagulo, Totoo yun. fill it out. Pwede ganun. Pwede yun. That's the advantage of having an Yeah. unauthorized sale. Ganyan na ginagawa rin sa mga loan sharks. Yung mga loan sharks, papautangin ka, pagkatapos nung bibigyan mo sila ng unauthorized na deed of sale ng land mo, parang yun yung, parang mortgage mo sa kanila. Is this legal? Legal yun. Yes. Yung document na yun legal, pero yung nga, No, it having has it to bind. open? Kasi sa cars, that's allowed daw eh. Oo. Technically, It's not, it's a gray area. Technically kasi pwede yung pang-evade ng taxes. Kasi nga gusto mo na, kumari ngayon nga wala ka pang pambayad, no? Or gusto mong tagalan. Kapag nahuli ka na lang, doon mo na lang papanotarize. O hindi, bago lang kaming nagbentahan. Kasi ang taxes, capital gains tax, saka documentary Yes. stamp tax doon sa land na yun, 30 days after the document was signed or 30 days after the notarization, doon ang tax due niya. Yung count niya. O yung count niya. Ang So kaya hindi pa nagraran. sabihin natin, ang pwede nating sabihin pang safety lang nung buyer, hawakan niya yung titulo Yeah. habang hindi pa na-notarize. Totoo. Okay. Dahil kung biglang binenta uli yung lupa at yun ang na-notarize, kawawa siya. Wala kang Tatalo laban. siya. Wala siyang laban. Double sales. Basta kasi, pupunta ka ng Senate hearing, alam mo naman yung mga senador natin kung mag-grill yan Oo talaga. nga, tapos ganun lang Master pagkakanda of mo. grillers. Feeling ko Dapat ngayon lang ready nila ka. hinahanda kasi. Oo. Yung mga documents, feeling ko. Kaya nga si Toby Chanko no? Ano siya, excited mag-isa eh. Because he's ready. Gusto niya mag-grandstand dun. Anyway.